Sa Bible, makita natin diri may tatlo ka mga rulers, mga pangulo. Damo pa na di, pero tatlo lang ato nga pili anay diri. So, misa natin sa pagbasa diri sa Daniel chapter 4, sa verse 33 kag verse 34. The same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men, and did eat grass as oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till his hairs were grown like eagle's feathers, and his nails like birds' claws. And at the end of the days I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me. And I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. Mamaya na Ginoo, salamat gid sining ation kay ang pulong naman nimo naga-remind zamon sa mga natabo sa unang panahon kag katabo gihapon sa amon tunga, sa amon palibot-libot, sa amon nga nasyon, sa bilog kalibutan. Ang mga pangulo Ginoo nga nagadumala sa ilang kapungsoran, nga nagahingabot, nagapatay, kag pagkamalaot sa mga katawan sang Dios, sang Israel, kag subuman sa mga Kristohanon. Ikaw Ginoo nagahambal sa imong pulong, nga ini mga katawan, they have lost their mind, kay ikaw Ginoo magasilot sa ila. Kani nato ganamo ini pagtuon karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung ang isa ka pangulo sang nasyon, ruler of a nation, magpangulo siyang contrary sa Dios. Ginakontra niya ang Dios, ginadimilian niya ang pulong sang Dios. They will lose their mind. And ipakita na nila in a variety of ways sa saring pamagi kung paano silang nagbuang. Kabangod nga ilang kontra ang mga katawan sang Dios, ang Dios kag ang pulong sang Dios. May mga ebidensya diri makita naton sa balaang kasulatan sang ilang mga madness, natawag nga madman. Mad, akig lang na, no? Pero actually, ilang nagahoromentado sa pangabuhi in their underlying cause. So una diri amo si King Nebuchadnezzar. Sinulayhan nga tao ay kakilala, kakabati sa kay King Nebuchadnezzar. Ni siya hari sa unang panahon sa pungsod sa Babylon. Nga ang modern nga nasyon subong amo na ng Iraq. Tiyang Persia iya sa unang panahon amo ng Iran subong. Nakita man niyo sa unang panahon nga sa si Artaxerxes ang hari dito, or rather si Ahasuerus ang hari dito. Daw ilaman nga tani tuyo nga papaso ng mga katawan sang Dios. Pero ang Dios amo ang nagpatunga. Balik kita sa atong una sa kay King Nebuchadnezzar, naganto siya sang pagkabuang. No, he suffered from a madness. Nagbuang siya. Nga ginatawag ini nga sa science lycanthropy. Nga ini nga sa isang pagkabuang gahuna-huna kabla. Nga you have turned yourself into an animal. Tigay makita natin dito sa verse 24, nagdamgo siya mo. Misa na chapter, or rather sa verse 1, nagdamgo siya, sang damgo nga nagtublag sa iya, hindi niya maintindihan, itawag niyang tanan ng mga magicians, mga Chaldeans, mga astrologers, mga soothsayers, wag isang isa sa ilang maka-interpretar sa damgo niya, si Daniel gid lamang. Kaya diri karon si Daniel nag-interpretar siya sa iyang damgo, nga mo ning matabo sa imo. Sila niya sa verse number 24, sila niya ang interpretasyon sini hari sang imo nga damgo nga magaabot sa imo.
ang silot sa labing mataas. Sa verse 25 siya, they shall drive thee from men. Tabugon ka sa mga tao. Tabugon ka sa mga tao. Imagine nga hari, emperador, sa pinakakusog nga imperyo sa unang panahon nga nag-exister. Kaya tabugon ka sa mga tao, tabugon ka sa imong puluyan, upod ka sa mga sapat sa latagon, kaghimuon ka nga magakaon sa hilamon ka ang isang baka, kamabasa ang imong likod sa tunog sang kalangitan. And then, what's this? 7 times shall pass over thee. Hindi mong 7 times? Meaning 7 years. Kaya sabay mo manghabal ka a time, and half a time. That is 3 years and 1/2. Kaya describe ang nanungod sa tribulation period. So a time is 1. But times 2. But this one, 7 times, meaning 7 ka tuig. Oh? 7 ka tuig siya nga kamang sa duta. Ang mga balahibo niya, mangingkaangay sang balahibo sang dili man siya no, sang agila, kagang iya nga mga kuko. Kaangay sang mga kuko sang pispis. Amo ni ginimo sang Dios iya. Gin tabog siya. Halin sa palasyo. Kamuupo siya dito sa mga kasapatan kaya nagharap sa hilamon for 7 years. Kaya raman ang gali. Mabuhi magali ang tao sa hilamon. Tingnan ang problema, bakit tayo kaunon ta? Manghamras ng taga-hilamon dyan, magkaon. Nami pag-rulawas ta, no? Na, mama ko, mangharap kayo mo ka mga praktike. Mangharap ka mga karabaw grass. Doon naman sa una din yung medyanti kita din, no? Kadaga, nagaluyong sa palibot din, kung makita, ito nga sarang yung malakwahan, hamras siya kagay sampo, tinigang niya. Yan ang masakit siya mo. Sang hipa, ang pawan man to. Siya mo, pastor, magyapon siya. Ay bata na, 2 bilog. Ang hilamon, gali, manami, no? Pero hindi manami para sa iya, kay, you know, imagine, kaman ini silot sang Diyos sa iya, bisa mamatuod, nagharap sa hilamon, way siya napatay, kaya hindi ang Diyos gustong patay siya mo. Kung kita siguro, patay tayo, may patso tayo. May lang mo kung hilamon, ng mga tangkong, may mga dododumang sa unang panahon, may missionary, kabataan ni Pastor Jones dito sa Uton Lilo sa una. Kita nila, tanang mga estudyante, nagpanggarap, ito kang mga, pang panangkong, kaya kung mag-ulan na, mala, pag-ulan na, grabe nga mga tangkong, no? Nanangkong ito mga estudyante. Panapan, nanangkong mo silang dua. Kag ilang mga ginluto-luto, gano'n. Nag-surumpet, ang ilang mga atrasan. may maanad na imong tiyan mo. So, anong rason nga ang agin tabog sang Diyos? Dala sa versikulo 27, ang rason. Ang rason, kay kinahanglan siya nga mag-break off sa iya mga sala. Kinahanglan nga mabugras siya ang kagulingon niya sa mga sala niya. Look at verse 27, wherefore, O King, let my counsel be acceptable unto thee, and break off thy sins by righteousness, and thy iniquities by showing mercy to the poor. If it may be a lengthening of thy tranquility. All this came upon King Nebuchadnezzar. So, amoni, santi siya nga gisilutan sang Diyos. Sa verse 33-34, nakita sang Diyos gali ang iya mga sala. Ang sala niya nga hindi pagkamatarong. Ang sala niya nga way siya gahatag, kapakita, o kung naghihimo sa mga butang, nga na maluluyon, o kung na magkaluoy sa mga imol. Ano paging sala niya? Sa verse 30, 34, 37, ang sala niya nga idolatry. Doon naman itong idolatry, chapter 3, sang Daniel, napatindog siya sang idol, sang image. Iya ito imahin. Ang imahin nga bulawan, nga cylinder, ang kortes ni 9 by 90 feet. So, bilingo na cylinder siya. Hambal niya nga sa tion, sa pagunis, ang tanan nga mga instrumento sa music, ang tanan nga mga
makabati sini, nga sakop sa ginarian, magahapa, magsimba sa imahin. That's idolatry. Tiyang Diyos lang nilipay sila. And then, ang pride, ang bugal, mo nang hinambal niya sa chapter, nano panawag ni? Dara sa chapter 1, o sa chapter 1, sa chapter 4 mismo, ang naghambal dara siya niya, ako, si hari nga si Nebukadnezar, ako, siya nagpatindog sini, ako ang naghimo sining ginarian, ako, kangin ni Lucifer. That's pride. Kaya mo ini nga, makita na doon, bisan pa ang mga katawhan sang Diyos to, si Shadrach, Meshach, and Abednego, iyang agin haboy sa hornuhan, nagadabdab ng kalayo, apang giluwas ang Diyos. Now, nang buang siya, no? Nanghimo siya ng insapat. Ikaduha nga hari, mga taon natin diri, sa chapter 10, sa Exodus, another madman who lost his mind. Nagbuwang siya, nadula ang pangunaw na injakto. Tungod sa iya naman nga pagdumot sa mga katawan ng Diyos, tungod sa hindi pagpati sa Diyos. So, hindi siya magpati sa Diyos, ginpatig tapat sang Diyos ang tagipusoon niya. Inisya mo si King Pharaoh. Sa chapter 10 sang Exodus, sa verse number 7. And Pharaoh's servants said unto him, How long shall this man be a snare unto us? Let the men go, that they may serve the Lord their God. Knowest thou not yet that Egypt is destroyed? Ini pagkatapos sa mga kalalatan, no? Ngaging padala sang Diyos, kaya man naghambal si Moses kag si Aaron, siya, you have to let God's people go. Hambal sang Diyos, let my people go. Tugutin na sila niya nga ako mga katawahan, hambal sang Diyos sa baba ni Aaron kag ni Moses, tugutin ako mga katawahan nga maglarga na, maghalin na di. Tindi siya, hasta nga ang napulo ka mga kalalatan, bala nyo naman ang kalalatan na, ang langaw, ang paka, ang locust, kag ang dugo sa suba, no? Imagine natistingan na sang Dios sa iyang mga gaway, no? Sa Egypt nga ang ilang tubig nga ginakuha sa ilalim no ng dugo. Tihimo sang Dios liwat na sa tribulation period nga ang ilimnon sang tao ang tubig, himuon niya nga dugo, kag dugo sa patay nga tao nga hindi mag-ilig. Tiyan mo na yung Diyos. Diyos siya, iyo, kasi may modra. Tiyambal niya din sa versikulo 7, sa Exodus chapter 10, mismo mga servants niya, nag-convincer sa kay King Pharaoh, palaktan na ang mga tauhan sang Israel. Agora lagaro nila ang ila Diyos. Hindi na yaton Diyos, ila na yan. Huwag ka bala kakabakita, huwag mo na talapangdan, nga ginaguba sa ila Diyos ang ato na pungson. So, gimpatig adere sang Diyos ang tagipuso ni pero hindi ko. Pumiro na hambal siya sila niya, lakat ka mo, sonhan lang. Kadto ka mo dito sa wilderness, simba ka mo to sa inyo Diyos, pero balik. Mara sang natawag nga daw reservation da, nga niya palakto niya, pero balik ka mo. Patiga niya yung tagipusoon, batok sa Diyos, kag batok sa katawhan sang Diyos ang nasyon sang Israel. He was resolved not to let the people of God go. Namo ini? So, nagantos ang ginarian niya sang napulo ka mga kalalatan, kag na-devastated ini ang iyang pungsod. Ginguba sang Diyos. So until later on, he cannot stand it. Hindi rin sa kagwantas niya, lakat ka mo, layas ka mo. Okay, layas ka li. So ginpadala niya sila. Abang sang nagapadulong na sila, malayo na sila, makita natin sa chapter 14, anong ginihimo niya? Chapter 14, verse number 5. And it was told the king of Egypt that the people fled. And the heart of Pharaoh and of his servants was turned against the people, and they said,
Why have we done this? That we have let Israel go from serving us. And so he made ready his chariot and took his people with him. Natandaan nyo na. And he took 600 chosen chariots and all the chariots of Egypt and captains over every one of them. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued the children after the children of Israel, and the children of Israel went out with an high hand. So, bujilingon dari, gipadalaya, palakati na, palaya siya na, pero nag-change ang iyang mind. Ginahaga niya naman ang mga lipon niya, lagso na ito sila, kagpamatyon dito sa wilderness. Nga, gipalakat naman sila man. Nga, gitugtan naman silang malakat. Ginlagas nila, dalayang tanan nga, 600 ka mga chariots, mga kasaldadusan, na what says, with him. Upod siya. Sa pelikula, makita ni mo, siya upod. Pabilin to siya, yeah. No, upod siya. Upod siya. And you know what happened? Siya mismo napatay. Napatay siya upod sa iyang mga kasoldadusan. Kagupod sa iyang mga nagasakay sa karwahi. Ang mga karwahi na, putik-dasik na. Pero ginpang guba sang Dios, nagkarhukas ang ng mga reyda. Do mga kalisa nga ginpang lapakan, kawa bulldozer, na kalguba. Huwag na sila makalaga sa iya. O kung sa katawan sang Dios. Diri sa Daniel, o sa Exodus chapter 14, verse 27. And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength when the morning appeared. And the Egyptians fled against it. And the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. So na, pumiro, malapit na sila, ginbanggaan sila sang Diyos, sang haligi, panganod, haligi, kalayo. So hindi siya subol, ang singgit ng mga kasundadusan, hindi kung tatang Diyos nila. Hasta nga naagahan na, gintakop luat sa Diyos. Or rather, nakatabok na ang mga Israelinhon, kag dito na ka nagsulod sila. Sa nga, buka nga dagat. Pagsulod nila tanan, ginlumsan sila, gintakop sang Diyos, ang nabuka nga dagat, kag ginlumsan, ang mga kasoldadusan, So, amunin sa unang panahon, the strongest army in the world. Titungod kay buang ang ilang pangulo, nga si King Pharaoh, hasta siya napatay upod sa mga kasoldadusan na naglaga sa nasod ng Israel. Ginguba sang Diyos iyang pungsod, ginguba sang Diyos ang iyang mga armies, kag siya mismo. Nga, anong sala niya? Sa chapter 5, sa Exodus, mabasa natin that because he was an agnostic. Why siya kapati nga may Diyos? Madamo man sa mga leader sa kalibutan, gagapati nga may Diyos. So, and then, bangun kang may kapati siyang Diyos, ang Israel, nga mong matuod nga Diyos, he was afflicting and killing God's people. Iya nga ginasakit, napadalaan sa kasisitan, kag ginapatay ang makatawhan sang Diyos. Remember that? Ngayon pamatay. Pumiro dito, ginapamatay ang tanan ng mga bata. Inusinting mga kabataan. Mga matao sa nasyon ng Israel, ginapatay niya, ginapapatay niya. Hasta nga sangulihin, nagdamo pagid sila. Ginahingabot niya, kaya ipapatay ni sila. Siya muna yung obra sa mga tao, ng mga buang. Ang mga ginahalitan nila ang mga katauhan ng Diyos. Amo ni Adolf Hitler. 6 million ka mga Hudiyo. Grabe ang kaakig niya yan, ipamatay niya mga Hudiyo, bata, tigulang, hasta ang mga lalaki ka babae, wat pili. Ginapang hublasan sila, pamatyon sila sa isa ka gas chamber, sabi ka kwarto na, isa ka budigang dako na, sirado, kabugahan sang hilo nga gas, patay sa tanan, buldosona sa dako-dako nga buho. Nga kaangay ginimo ni ang patuan. Buldos mga tao to. Yung mga buang mga tao, mono brown lang. Si Hitler. Damo sa mga leader sa kalibutan nga nagagi, nga naghalit sa katawan sa Diyos. Si Mussolini, si Franco, si Stalin. Ilang ginhalitan. Sa mga Kristohano naman, nagipamatay.
gimpang masakil sa panahon ni Mao Zedong. Noon naman itong istorya sa kabuhi ni John and Betty Stam, mga missionary dito sa unang panahon, pag-take over ni Mao Zedong sa China. Isa lang na siya sa madamo. Ipatay ang nanay, ang tatay, ang duha ka missionary. Hastang sa ulihi, ang bata nila nga bago pa lang na tao, pugutan man sa ulo. Nugang natipdason ang ulo niya, updan sing ulo. Ang isa ka Chinese, nag-volunteer siya, hindi lang pagpatyon bata na, ako lang. Inhatag ang kagulingon niya, kaginpasa tong bata, ginpalagyon la. Hastang sa ulihi, nanging missionary man tong bata niya. Kaya madamo ng mga istorya, no? Sa mga Kristohanon. So, muna mga buang mga tao nga subong gaanto sa impyerno. Guba na ang pilukay, hay ni Hitler. Guba na ang iyang biguti niya sa impyerno. Tungod kagiyangin, silutan, mga tawahan sa Diyos. Iyangin, kontra ang Diyos, ang katawan sang Diyos. So, they lost their mind. Isa pa kay kahari, there is 1 Samuel 16. May isa kahari pag idiri, nga amuman, he also lost his mind. Ang himo niya naman niya, hasta ang bata niya gani, patyon niya mo. Sa 1 Samuel chapter 16, ini amo si King Saul. Sa verse 14, but the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. So, ginbiyaan siya sa Espiritu sang Diyos. Sa unang panahon, kung isa ka hari, isa ka propeta, isa ka tao, gamiton sang Diyos, ginapuyan sa Blang Espiritu. Kung hindi na siya pag-gamiton sang Diyos, mahalin na ng Blang Espiritu. The Holy Spirit come and go, they come and go, why siya nag-star permanente sa kaboy sa mga tao. Lain niya sa buong panahon. We are sealed with the Holy Spirit of promise until the day of redemption. The redemption of our body nga makasala. Hindi ka redemption nga nga maluwas kita sa kung anong butang sining kalibutan. Kundi nga redemption ang bayada nga ma-redeem ato nga lawas nga makasala. Niluwas kita sa Ginoo sa aton ng sala, sa matay sa krus ng Kalbaryo. Balang Espiritu mo nagsilyo sa aton hasta na sa adlaw nga mag-abot ang Ginoo. Now, si Saul diri nagresulta diri nga nagbuang siya tungod kay ang Blang Espiritu nagalina, ang malaing espiritu ang nabulos. No wonder nga iyang gin-reject ang pulong sang Dios. Wala yung tuman ang hambal ni Prophet Samuel, kag sini tungod sang nagadikta sa iya nga malaing espiritu, nagrebelde siya batok sa Dios, kag nagpatig-a siya tagipuso niya, gindisobey niya ang pulong sang Ginoo. In his madness, sa iya pagkabuang, gintilawan niya patyon ang anak niya. Sa 1 Samuel chapter 20, nga wala matigayon. Gintilawan niya man, patyon si David, nga nagatukar sang harp sa iya palasyo, ginbangkaw niya. Hindi lang kaisa, kadua, ginbangkaw niya, pero palagyo tungod kay hindi kabubuton sang Diyos. Batay niya ang tao sang Diyos. Hindi lamang ina, ginpamatay niya 85 ka mga priests of God. Ginpamatay niya ang mga serdute sang Diyos sa 1 Samuel chapter 22. Kaya nga, he was not in his own right mind. Nagbuang siya. So I believe ngayon si King Saul, hastang sa uli, naggadto na siya sa witch of Endor, sang tigulang na siya, naggadto na siya sa babaylan, way na siya pagkamayo sa Diyos. So may debate na, di naggadto si King Saul, sa napatay siya, impyerno o kung sa langit. Kung ibasihan mo sa daan katipan, nga way of salvation, si King Saul went to hell. Pero sa buong panahon, lain. Once nga ikaw puyan sa balang espiritu, hindi na maghalin sa imo. Hasta sa adlaw pagtubos, hasta adlaw patay ka. So, ikaw sang Diyos. Pero sa unang panahon, they can lose their salvation. Madula ilang lawasan. Pues, sa katapusang inadlaw niya, he died and went to hell. Kitungod sini,
Kaya tungod nga, Pangulo siya, but he lost his mind. Tiyan mo na nakita natin. Basta ganyan ang Pangulo magpersigar sa mga Kristohanon, o magtugot nga magpersigar sa mga Kristohanon, kag magkontra sa katawan sang Dios ang Israel, wala pa na iya katapos ang Dios sa Israel mo. Di matuod na agaagom sila sang persecution kag kamatayon, pero wala pa ang Dios nakatapos. Tapuson niya pa na ang iyang dealing sa Israel. Hindi kayo mo mag-intrada nga ikaw ang magkontra sa Israel, kag magguba sa ila, kag maggira sa ila. Buang kayo mo iya, kontrahon mo ang katawan sang Dios. Ginpostpone lang na sang Dios ang iyang dealing sa nasyon sang Israel. Muna ang Hezbollah sa Syria, ang Hamas sa Palestine, kag ang Houthi sa Yemen, kag ang Iran, bisan pa include mo mga kapungsuran sa Middle East, wala sila sa maang palabuton, kundi ang kaakig sa Diyos. God is not finished with His people. Same also with us. Kita man ang makatawan sa Diyos. Wala pa mga matapos ang programa sa Diyos sa aton, natapos siyang kalawasan ta, pero ang paghikot niya sa aton nga lawas kagabuhi, why pa, kinadiyon-diyon pa ta. We will never stop growing as a Christian. Hindi ka magkataka sang kabuhi sa isa Kristohano. Hindi kayo mahukom sa iya. Doon naman nyo di ang Gadarene demoniac. Dito sa Gadara, isa kabuang man nga tao, nga nagapuyo sa iya, evil spirits. Plural. Kabalo kong pila, isa lang sa katao, ang nagapuyo ang espiritu nga maligno, ang espiritu nga malaot sa isa, 2,000. Grabe ka malaot ba? 2,000 ka mga espiritu maligno ang gistar sa manyakis ngayon. Kaya man na ginsubol ni Ginusus, ginpagwa siya, ang mga espiritong malaing ngayon, nagsululod sila sa 2,000 ka mga baboy. Ti isa lang ka espiritu, hindi magwantahan sa baboy kanil, lumpat siya, mahinmatay siya. Mas grabe gali, kamalaot ang tao para mo sapat. Nga makaya sa malaot nga tao ang 2,000 ka mga malaing espiritu. Baboy, isa lang, hindi kaya, manginmatay siya. Kasi mga sabadista, nilam kaong kay may maraming espiritu, baboy. Sa atong konklusyon diri, kung ang mga government officials, ang mga leader, pangulo sang nasyon, when they lose their mind, ano matabo? Nangin agnostic sila, hindi sila magpati nga may Diyos. Dason, illegalize nila. Pagi sa Kongreso, pagi sa Senado, illegalize nila ang pagpatay sa mga bata na tuwag ng abortion. Buang na ang mga pangulo. Buang na ang mga justice system. Supreme Court, mga approve na, buang na. Illegalize nila ang same-sex marriage, buang na. Nga mga utok sang tao nga nagforma sang layi. Ginhambal na at bilang kasulatan. Nga ang mga frames ang kasuguan, nag-frame sini sang kalautan. Have they lost their mind? Yes, they have lost their mind because they have rejected God in His Word. Ginoo, salamat gid sining mga pulong remind sa amon, nga sining kalibutan, way kami sang palagyuhan, apang era ikaw, Ginoo, nga nagpromisa sa amon, nga kuwaon nimo kami sining magarot, sining makasasala, makilawas nun, malaot ng kalibutan, padulong Ginoo sa imong ginarian, i-transfer nimo kami. Kaya ikaw nag-promise that you will come again. Even so, come, Lord Jesus. Amen.